Bawa kwartawab salanawa. Bawa kwartawab salanawa. Abayahawa Shabasamayam. Abayahawa Shabasamayam. Salakalanawa. Salakalanawa. Alkataayanawa. Alkataayanawa. Watawadalak aldamak. Watawadalak aldamak. Sa satap at kataayanawa. Sa satap at kataayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Alhalal hawadla abayahawa alhayam. Basa masyayak yahawasay. Basya masyayak yawasay. Basa mraw kakadas. Basyam raw kakadas. Yaman. Yaman. Pagka natin si Yahawasay. Okay, nandito na tayo sa chapter 7. Sa unang aklat ni Makabeo. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Makabeo, Kabanata 7 hanggang 1 to 50. Noong taong 142 BCE, naglayag si Demetrio na anak ni Seleuco mula sa Roma kasama ng ilang piling tauhan. Dumaong sila sa isang lungsod sa baybay, dagat, at itinalaga ang sarili bilang hari. Nang papunta na siya sa palasyo ng kanyang mga ninuno, dinakip ng mga kawal sina Antioco at Lysias para iharap sa kanya. Ngunit nang ipagbigay alam ito kay Demetrio, sinabi niya, "Ayokong makita ang mga taong iyan." Kaya't pinatay ang dalawa at naupo sa trono si Demetrio. So, tapos na kabanata ni Antioco. Ito yung the fifth yun. Ito yung Antioco the fourth. Namatay sa Iran, sa Persia. So, ito naman si Demetrio, galing sa Roma to eh. Anak ni Seleuco. Talagang kodita ang nangyari. Kodita. Ang mga military, sa kanya naman pumanik kasi sa mga ninuno, sa kanila talaga yon. Binawi lang niya. Ayun, itong si Antioco Lysias, tigok na. Patay na. Okay, tuloy. Ang pamamahala niya ay sinamantala ng masasamang loob sa pangunguna ni Alcemo na gustong maging pinakapunong saserdote. Sila'y nagpunta sa hari at sinabi ang ganitong paratang laban sa ibang Hudyo. "Mahal na hari, pinatay po ni Judas Macabeo at ng kanyang mga kapatid ang lahat ng pumapanig sa inyo. Pati kami ay pinalaya sa aming bansa. Para maniwala kayo, magpadala kayo ngayon ng inyong pinagkakatiwalaang tao at alamin ang lahat ng ginawang ito ni Judas Macabeo sa amin at sa inyong lupain. Kailangang parusahan ninyo siya at lahat ng kanyang mga tauhan." Ito si Alcemo, to siya eh, Hebrew to siya eh, Hudyo. Gusto niyang maging punong saserdote. Ang ginawa nito, double kara to eh. So nganib sa hari na mahintel para paboran siya at pinaratangan pa niya si Judas Macabeo. Okay, tuloy tayo. Bilang tugon, umili agad ang hari ng mapagkakatiwalaan niyang tao. Ang napili ay si Bacchides, isa sa mga kaibigan ng hari. Siya ay gobernador sa ibayo ng Euphrates, kinikilala sa kaharian at napakatapat sa hari. Inasama niya rito ang hindi kumikilala sa alahayam na si Alcemo na ginawa niyang pinakapunong saserdote. Ang utos niya sa dalawa ay paghigantihan ang Israel. Umalis sila sa Antioquia kasama ang isang malaking hukbo. Pagdating sa Judea, nagsugo agad si Bacchides ng mga kinatawan kay Judas Macabeo at mga kapatid nito upang kunway makikipagkaibigan. Ito si Alcemo na gusto maging punong saserdote, hindi pa naman naniwala sa alahayam yan. Pero mo, Hudyo yan ha? Na double kara, taksel. Ngayon, ito na, itong hari si Demetrio, inutusan dito si Bacchides na puntahan si Judas Macabeo. O nga, tuloy tayo.
Ang layuning ito ay hindi nila pinaniwalaan nang makitang malaki ang dala nilang hukbo. Isang pangkat ng mga dalubhasa sa kautusan ang lumapit kina Baquedes at Alcemo upang humingi ng katarungan. Ang mga deboto at makabayang lalaking ito ang una sa mga Hudyong nakipag-ugnay sa kanila. Sapagkat ganito ang usapan nila. Isang saserdote mula sa lipi ni Aaron ang dumating na kasama ng hukbo. Hindi nila tayo pipinsalain. Mapayapang nakipag-usap si Alcemo sa kanila. At ganito ang pangako. Kayo at ang inyong mga kaibigay hindi namin gagambalain. Ay, ano yan? Trap yun eh. Trap yun. Isang hindi mapagtiwalaan yung kunwari magkipagkaibigan Babalat para kayo sila. matrap o sa ano pa, litag. Babalat kayo sila. Ito namang Alcemo din ang, May hangarin kasi. lying eh. Tuloy. Dahil sa pangakong ito, nagtiwala sila. Ngunit walang ano-ano'y hinuli ang 6 na po sa kanila at pinaslang noon din. Papatay. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ikinalat nila ang bangkay ng inyong mga hinirang. Ang dugo nila'y dumanak sa paligid ng Jerusalem at wala isa mang natira upang maglibing. Dahil dito, takot at pangamba ang nadama ng mga tao. Sabi nila, hindi dapat pagtiwalaan ng mga taong ito. Mga sinungaling sila at walang katarungan. Sila na rin ang sumira sa kanilang pangako. Yan. Pag mga hintel kasi, lying yun eh. Hindi talaga Nagkumpiyansa sila, dapat tuloy na patay. Ang dami ng mga Hudyo, mga Israelita ang napatay. Dahil sa kanilang, ngayon, doon nila naalala na hindi natin mapagtiwalaan pala ito ang mga tao nito. So, tuloy. Matapos gawin ang pamamaslang, si Baquides ay umalis sa Jerusalem at umimpil sa Betsaep. Mula ro'y iniutos niyang dakpin ang lahat ng mga takas na Hudyong sumama sa kanya. Ang mga ito ipinapatay at ipinatapon sa isang malaking hukay. Ipinagkatiwala niya kay Alcemo ang pamamahala sa mga lalawigan at nag-iwan siya rito ng isang bahagi ng hukbo bago nagbalik sa hari. Biro mo, ang daming napatay. Tapos itong taksel ng mga Hudyo, si Alcemo, yan, pinagtiwalaan sa mga hintel, sa hari. Kasi posisyon niya hanap pera, sahod. Hindi pinaglaban ang kanilang panampalataya, kundi ang pinaglaban paano makakaroon ng pera. Pira-pira lang nga eh. Pag may darating blessing, dami. Pag wala pala klaro, wala na, naglaho. Hindi naman pakita. Kasi hindi talaga totoong manampalataya kay Hawa. Ang panampalataya nila pera. Yan, ganito rin noong panahon. Apply din sa ngayong panahon nito. Okay, tuloy. Ipinaglabang mabuti ni Alcemo ang kanyang hangaring manatiling pinakapunong saserdote. Lahat ng mahilig sa gulo ay lumapit sa kanya. Sila ang nanungkulan sa Hudiya. Ginulo ng mga ito ang buong Israel. Hindi nalingid sa kaalaman ni Judas Macabeo ang kasamaang ito na higit pa sa ginawa ng mga hintil. Nilibot niya ang buong Hudiya at pinaghigantihan ang lahat ng pumanig kay Alcemo. Kaya ang mga ito'y hindi nakatakas. Grabe, no? Yan. Yung mahilig sa gulo, ayun, magkasama silang magkakatrupa eh. Mga Hudyo pa yun. Oo. Kita mo, ang dami ng mga taksel eh. Siguro hindi pure yun, may mixed blood na yun eh. Mare. Oo. Kasi ganyan ang karakter nila eh. Kasi yung asawahan kaya, halo-halo ng mga Katulad kay Simon, asawa ang manugang niya, hindi Hebro. Ayun rin nakapatay sa kanya. At saka dalawang anak. So, ganun ang nangyari. Sa unti-unting paglakas ng pangkat ni Judas Macabeo, nangamba si Alcemo na hindi na niya ito kayang harapin.
Kaya, nagsumbong siya sa hari at pinaratangan ng pagmamalabis sina Judas Macabeo. Nang marinig ng hari ang ginagawa ni Judas Macabeo, isinugo niya si Nicanor, isa sa bantog niyang pinuno ng hukbo at mahigpit na kaaway ng mga Israelita upang lipulin ang mga ito. Oh, yan, si Nicanor, isang hintil yan na magaling sa hukbo, sa digmaan. Yan. Ngayon, tuloy. Dumating si Nicanor sa Jerusalem kasama ang isang malaking hukbo. Nagkunwari siyang makikipagkaibigan kay Judas Macabeo. Ang sabi niya, huwag na tayo maglaban. Magsasama ako ng ilan lamang tauhan at mag-usap tayo ng mapayapa. At pumunta nga siya kay Judas Macabeo at sila'y nagbatian ng mapayapa. Ngunit nakahanda ang mga tauhan niya upang hulihin si Judas Macabeo. Naramdaman ni Judas Macabeo na nais lang siyang linlangin ni Nicanor. Kaya sa takot niya'y hindi na siya nakipagharap uli rito. O yan, mabuti na notice. Kasi nangyari na noon nakipagkaibigan kunwari. Yan. Dami naman pinatay. Ngayon, ito naman si Nicanor, ganoon rin gagawin. Ayan, naliso na ni Judas Macabeo na. So, hindi na siya umarap uli. Kasi, kunwari kaibigan, pag nandyan na sa trap niya, patayin ka na agad. O, tuloy. Nalaman ni Nicanor na hindi kumagat si Judas Macabeo sa kanyang pain. Kaya lumabas siya para salakayin ito sa Kafar Salama. Ngunit nagapi si Nicanor. 500 kawal niya ang nasawi at ang iba'y nagtago sa lungsod ni David. Samantala, umakyat naman sa bundok ng Sion si Nicanor. Pinatuloy siya ng ilang saserdote mula sa templo, kasama ang ilang matatanda upang ipakita sa kanya ang handog para sa hari. O, yan. Ito si Nicanor, umakyat to sa templo. Doon sa nandoon yung mga ibang saserdote. At ang punong saserdote naman doon, isang taksil na nga si Alcimo. Ngayon, pinakita, itong nagpapakita ng handog na, ito handog namin, itong mga saserdote na lahi ni Aaron. Matuwa kaya si Nicanor dito? Hindi. Tuloy. Ngunit hindi nasiyahan si Nicanor. Kinutya, hinamak, at dinuraan niya ang mga ito. Sa galit niya ay sinabi niya, kapag hindi sumuko sa akin si Judas Macabeo at ang kanyang hukbo, babalik ako matapos magtagumpay at susunugin ko ang templong ito. At umalis siyang galit na galit. Nanangis na pumasok sa templo ang mga saserdote at sa harap ng dambana ay nanalangin. Ayan, eto na. Nanalangin na itong saserdote dahil hindi kasama yung punong saserdote na si Alcimo. Langin sila kasi iba to si Nicanor, dinuraan pa yung mga handog. Okay, tuloy. Nakulangan. Yahawa, pinili mo ang templong ito para magtaglay ng iyong pangalan, upang dito ka katagpuin at dalanginan ng mga hinirang mo. Ipaghiganti mo kami sa taong ito at sa kanyang hukbo. Bayaan mo silang malipol sa labanan. Huwag mong pahintulutan na lagi kanilang lapastanganin. Iniwan ni Nicanor ang Jerusalem at doon nagkampo sa Bet-Horon. Sumama sa kanya roon ang hukbo ng Syria. Samantala, si Judas Macabeo, kasama ang 3,000 tauhan, ay humimpil sa Adasa. Nanalangin siya ng ganito. Nalangin din. 3,000 na sila kay Judas Macabeo. Okay, tuloy. Yahawa, nang lapastanganin ka ng mga isinugo ng hari, pinatay ng anghel mo ang 185,000 sa kanila. Gayun din sana ang gawin mo ngayon sa hukbong kalaban namin para malaman ng lahat na pinarasahan mo si Nicanor
dahil sa paglapastangan sa iyo. 13 araw noon ng 12 buwan nang sagupain ng hukbo ni Judas Macabeo ang hukbo ni Nicanor. Nagapi ang hukbo ni Nicanor at namatay ito sa labanang iyon. Oh. Tigok si Nicanor. Dininig ang dalangin ng mga saserdote at saka dalangin ni Judas Macabeo na tulungan sila. Dahil biro ma, 185,000 na mga anghel ang tumulong na pumatay sa mga kaaway nila. Alam ni Judas yan na pag gumalaw si Hawa at ipadala ang mga anghel, kahit gaano karami ang kaaway, talo. Dahil mga anghel naman iba nakipag-away. Pero aywan po sa sunod chapter, nakipagsanib siya sa Roma kasi humahanga siya sa galing ng Roma, sa digmaan, na talagang laging tagumpay sa digmaan. Wala na siya nagtiwala sa galing ni Hawa na may mga anghel na 185,000 na tutulong sa digmaan. Doon na siya naniwala sa galing ng Roma. Ayan. Tigok, tuloy siya sa chapter 9. Wala rin si Macabeo makalimutin, ulyanin din pala ito eh. Alam niya na siya na, nalangin niya siya mismo na, Hawa, nang lapastanganin ka ng mga sinugo ng hari, pinatay ng anghel mo ang 185 sa kanila. Oh. Pero mo, sa daming natatay sa, pero mo naman, anghel yun eh. 185,000 na napatay nila. O, dami nun. Pero 185,000. sa sunod chapter, hanggang hanga siya sa Roma. Hanggang hanga siya, sanib siya, nakipag-alyansa. Sa chapter 8, sa chapter 9, tigok na si Judas Macabeo. Tigok na. Kasi doon na ang trust niya sa Roma. Wala na siya ang trust. Ang tiwala niya parang kulang na. Wala nang tiwala kay Hawa na mag-protect sa kanila sa digmaan. Doon na siya makipagkaibigan sa Roma para ang Roma mag-protect sa kanila. Di Roma, sablay din dito si Judas Macabeo eh. Lesson sa atin to na minsan, yung tiwala natin kay Hawa, minsan nagtiwala tayo sa tao na ito, saan ba ang tiwalaan mo? Yung Yahweh na creator, na alahaya, makapangyarihan sa lahat? O yung tao lang na talento lang, galing na yan? Human talent lang yan? So, yan ang nangyari. Tuloy tayo. Nang mamatay si Nicanor, iniwan ng kanyang mga kawal ang kanilang sandata at nagsitakas. Maghapon silang tinugis ng mga Hudyo mula sa Adasa hanggang sa Gesa. Hinihipan nila ang kanilang trompeta habang tinutugis ang mga kaaway. Ang buong palibot ng Judea ay tumulong sa pagtugis, kaya walang matakbuhan ang mga kaaway at ang mga ito ay napatay ang lahat. Pero nga, ganun katindi. Napatay ang lahat. Dahil tumulong din yung mga anghel dyan eh. Sa digmaan, hindi lang 3,000 lang sila. May reinforcement na mga anghel. Tingin nila tao. Oo. At hindi naman Ang naiwang mga ari-arian ay sinamsam ng mga Hudyo. Pinugot nila ang ulo ni Nicanor at pinutol ang kanyang kanang kamay, na labis niyang ipinagpakasakit sa taglay na kapangyarihan. Dinala nila ang mga ito sa Jerusalem at ipinakita sa mga tao. At nagpista ang mga tao sa tuwa. Lahat ay nagkaisang magdiwang taon-taon, tuwing 13 araw ng 12 buwan. At sandaling natahimik ang lupain ng Judea. Yan. Yan ang taon-taon nag-celebrate ng tinatawag na Feast of Hanukkah. Yun. 13 araw, 23 sa 12 buwan.
Ikalabing-tatlong Ah. araw. 23 23. Pizza 23 ng December. sa December. Kasi 12 months yan. So, The Feast of Hanukkah. kulang 2 araw, maging 25. Para sa birth naman. Oo. So, yan ang Feast of Hanukkah. Ang 7 candela, nadagdagag 2, 8 and 9, yung Feast of Hanukkah at saka Feast of Purim. That's why, siyam na lahat ang candle stand. So, tigok. Tigok si Nicanor. Pero mo, duraan pa ang handog doon sa templo. Tapos sabi pa niya, pagbalik ko, pag hindi sumuko sa amin yung si Judas Maccabeo, susunugin ko tong templo. Ayan. Lapastangan ginawa ni Nicanor. Oh. Ngayon, pinutulan ng ulo sa kamay. So, sa digmaan talaga, ang anghel tutulong talaga, tinulungan. Biro mo naman sa daming kaaway. 3,000 lang sila, tapos ang kaaway, ilang libo. Pero natalo nila dahil nandun kasama yung mga anghel. Plus mga minsan, yung granizo pang bumagsak. Anghel din yun eh. Anyong granizo, binabagsakan yung kaaway. So, yan ang nangyari. So, ang ating tiwala kay Hawa, hindi talaga dapat mauga. Si Judas Maccabeo, nauga yung tiwala niya kay Hawa eh. Dito, tiwalang-tiwala siya dito. Pagdating sa sunod na chapter, sa 8, hangang-hanga na siya doon sa Roma. Kaya nakita, bawat digmaan kasi laging tagumpay ang Roma. So, pagdating sa chapter 9, wala na, patay na siya. Dito nagtapos ang ating Ang lupit ni Judas Maccabeo. Okay, tayo manalangin. Abay Hawa, patuloy kaming sumasamba sa iyong banal na pangalan. Tinataas namin ang iyong karangalan sa araw na ito, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa buhay ni Bishop, ng kanyang may bahay, sa buhay ko at ng aking may bahay, sa buhay ng kapatid na Amelita, at doon sa iba naming hindi nakasama ngayon. Patuloy naming dalangin ang iyong kamay, nagagabay sa amin, at ang banal na rakakadas, nakikilos sa bawat pamilya namin, O Yahweh. Patuloy naman sa araw na ito, ang salita mo lamang ang tangi po naming sandalan at pagbibigay paalala sa amin kung gaano katapat at kabuti ang iyong mga pangako na magaganap ang lahat ng iyong itinakda, mangyari na ang iyong pangalan muli ay mahayag sa aming bayan at sa lahat ng mga remnant ay mapukaw sila sa pamamagitan ng iyong kasulatan. Sinasamba ka namin sa pamamagitan ni Mashiach Yahushai. Yaman. Amen.